ibang naguguluhan, no? So, nagsampa kayo ng kaso laban sa Vice Presidente sa Ombudsman. Kasi 'di ba merong argument na hindi, may immunity yan. Pero ang goal niyo rito, magkaroon ng ano po, basehan. Tama? Ang Para sa actually, impeachment. oo. Actually, Christian, untested pa yung theory na yan, Yung yung theory na immunity yun, na yan. opo. Oo, Mm. kasi implied lang siya. It's just implied. Pero magbibigay tayong hypothetical example to show that there is no such thing as absolute immunity ng isang impeachable officer. Okay, in a scenario na nagbaril si itong isang impeachable officer, isang vice president, sa isang tao sa gitna ng EDSA in broad daylight na naka-video lahat, binaril niya, tapos ano gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng i-detain. Kasuhan. Mm. Hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng i-detain. So pag hindi natin pwede i-detain, so theoretically, pwede niyang araw-araw pumapatay siya ng isa tao hanggang matapos yung kanyang termino niya. Di ba? Dahil So, may hindi immunity, ba? quote unquote. Oo. So, ibig sabihin nun, ay paano yon? Paano yung duty ng Estado na proteksyonan yung ibang miyembro ng lipunan sa mga ganyang klaseng kriminal? Di ba? Mm. So, kailangan pwede silang ma-detain. Hindi sila pwedeng matanggal sa pwesto, pero nakadetini ka Para for mapigilan crimes sila sa committed. paggawa nun. Oo, yes. Ang doon sa Senado kasi, ang nakagawian na immunity pagka ang penalty ng krimen na nagawa mo ay 6 years and below. Pag 6 years and below, during session, hindi ka pwedeng makasuhan o maaresto. Pero ito, for sure, beyond 6 years yan. Kasi Mm. capital punishment yan. So yun po Okay. yun. So, yun yung isang scenario. Pero syempre, magagamit din ito, let's say, para to bolster an impeachment complaint against the Vice President. Tama po ba yan? Yes, yes. So parehas naman ng body of evidence na magagamit dito. And they can go hand in hand at para ma-complement nila yung isa't isa. Pero Oh. yung impeachment, administrative in nature yan, ang penalty niyan, maximum matanggal ka sa pwesto. Ito isa criminal naman. Okay. Bago natin puntahan yung sa impeachment, no? Meron lang isang nantotroll dito. Hala, ihain mo yan. Huwag kang puro daldal. Referring to you, Senator Sani. FYI, Boki TV, nagkaso na nga eh. Naihain na po. Naihain na po, sorry. Hindi ka nakikinig. Yung script pakipalitan na. Medyo mali. Oh. Naihain na, okay. Mukhang hindi ka nakakasunod sa discussion. Okay, sige. Pag-usapan naman natin itong kayo po ba magpa-file ng impeachment complaint din against the Vice President? Hindi po. Pero tayo ay may ugnayan dun sa mga nagpaplanong mag-file. So, meron at meron. Darating at least dalawa 'yan. At least 2 impeachment cases or complaints Yeah. ang nakikita niyo. Yes, at least 2 o baka 3 pa. Basta't 'yun ang nahagip natin na impormasyon. Okay, so pagpalo ng Feb 6, parang more or less nung last time din, no? Na I think nasa 3 impeachment complaints ang final laban sa Vice President. Okay, pag-usapan po natin itong idea na magkakaroon ng, kung sakali mag-progress pareho po yan, no? Magkakaroon ng dalawang impeachment complaints against the 2 top elective officials of our country, the President and the Vice President. Ano pong tingin niyo ron? Pareho silang mag-undergo ng impeachment proceedings. Una, wala na tayong magagawa doon. Kung ganyan talaga, umabot tayo sa ganitong punto, it is what it is, di ba? We'll just have to deal with that. Matinding pagsubok ito para sa ating mga democratic institutions, para sa ating demokrasya. Pero I hope itong ating institutions ay would be strong enough to withstand itong challenges na to.
Doon sa mga nag-file ng impeachment labang kay President Marcos, karapatan nila yan. Di ba? I assume that they did their research as well na para maitulak yan. Ngayon, parehos ito, yung papasok yung quasi-political, quasi-judicial aspect ng impeachment. So yung nature ng impeachment partly political. So pagka ito ang desisyon ng political leaders at mararamdaman naman natin, to be honest, sinusubaybayan naman natin yung mga pagdinig sa Senado at sa Kongreso nung flood control scandal, baka manipis yung kanilang basis for the impeachment. Pero that's the problem. Sorry, against kanina po. Ano po yung medyo manipis yung na-file nila against President Marcos. That's my opinion. Okay. Pero ngayon, ang magiging sitwasyon nito is January 26, yung impeachment complaint laban kay President Marcos will be referred to the Justice Committee. Then, Tuesday, January 27, pwede na mag-organizational meeting yung Justice Committee. Pwede na sila mag-issue ng summons kasi may 3-day notice rule. So, papasok ka ng first week of February, that Monday, the following Monday, magko-convince sila to determine the sufficiency in form and in substance. So, kung makalusot sila, magsasabay dito sa February 9, February 9, malamang ifa-file, Christian, kasi February 6 would be a Friday, walang pasok sa House. So while pwede nang mag-file doon kasi tapos na yung 1-year ban, pero February 9 ang may pasok. So pag February 9, ito i-refer ito naman. So magsasabay sila. Ngayon, kung nakapasa man sa sufficiency in form pero hindi makapasa sa sufficiency in substance, by the time ma-file itong impeachment case laban kay Sara, tapos na yung impeachment case laban kay President Marcos. So hindi kailangan magsabay. Meron kayo nakikitang sequence na pwede mangyari. Yeah. And sabi ko nga, papasok na rito yung political alignments. Kasi kagaya nung final namin na impeachment case kay Duterte noong 2017, alam namin na i-railroad yon. Kami naman, ina-anticipate namin i-railroad yon. Kasi pag ni-railroad yon, lalo nang wala nang bar dun sa pag-file namin sa ICC. Kasi kung tinuloy yung impeachment case, ibig sabihin nun, mag-o-open up for yung accountability itong so yung complementarity pwede pang ma-justify. So na-illustrate natin. Pero ngayon kailangan tanggapin din ng pagka nasa poder yung binabangga mo, unless mangyari yung 2000 na impeachment kay ERAP na yung na-i-swing nila then Speaker Manny Villar sa Senado yung kaso. So but I don't know. We cannot rule out anything at this point. So we'll see.